Yan, kaya sa lahat ng mga tatay, papa, paps, ang tawag sa akin ng ng anak ko, paps dati. Ngayon, ano tawag sa akin ng anak ko ngayon? Ano tawag sa akin ngayon? Papa, no? Pwede na lang. Yan, pastay, ama, happy Father's Day sa inyo from Gem Life Fellowship. Nawa ay tayo ay maging isang tawag doon, ehemplo sa ating mga anak, no? At I'm praying na lahat ng mga tatay magabayan lahat ang kanilang pamilya tungo sa isang magandang buhay at naglilingkod sa Panginoon. Amen ba tayo doon? Amen ba? Yan, pag-sabi sa katabi mo, alam mo, natuwa ako, nakita kita ngayon. Yan, sabi mo, alam mo, natuwa ako dahil nakita kita ngayon. Yan. Parang hindi kumbinsido, no? Parang gustong palabasin. Alam mo, natuwa ako, nakita kita ngayon, tama na, sige na, pwede na ka na lumabas. Parang ganun, no? Hindi naman ganun, no? So, dahil araw ng mga tatay ngayon ay isang magandang selebrasyon, no? Pero sa totoo lang na mahirap talaga ang mundo, no? Hindi lang naman ngayon yan, eh. Kahit nung unang panahon pa, ang problema talaga ng mundo ay tatay. Tatay. Kapag walang tatay ay ang hirap ng buhay. Kapag wala ang tatay ay merong psychological effect mentally. Ang nag-iiba yung outbringing ng isang tao kapag hindi siya nagabay ng kanyang tatay. Kaya nga maraming salamat sa Panginoon kasi si God nagpakilala siyang tatay, our Abba Father. Kaya walang dahilan para hindi tayo mag-celebrate ng Father's Day. Amen? Amen? Ano man yung kalagayan mo, no? Sabi ng mga ng mga ibang tao, no? At pastor, paano mag-celebrate ng Father's Day? Yung tatay ko walang kwenta. Mga ganun mga salita, no? Ang tatay ko hindi ko malang nakita noon ngayon, no? Ang tatay ko ay siyang nag-aabuso sa akin, nanakit sa akin, no? So ganun, no? Parang ganito, no? Parang ganyan yan. Yan, sabi ng tatay, sorry anak, nagawa lang namin yung kasi mahal ka namin. Ikaw na hinataw ng 2x2. Pagmamahal na yung 2x2, ano? Di ba? Ang hirap ng buhay kapag ganyan yung tatay mo, no, na tawag doon, wala ka na magawa, yan yung tatay mo. Kaya ang hirap mag-celebrate ng Father's Day kasi nga naranasan mo, no. Hindi sasabi ng ibang tao, hindi, ano lang naman, ikaw naman masyado ka nang matampuin ikaw kaya hatawin ng 2x2. Ganun, no. Pero alam po ninyo, sabi ng mga psychologists, no, sabi nila, a child or a person never, di ba? Tawag doon, hindi kailanman na hindi niya magaya ang kanyang tatay. It come to the point na ang anak talagang sa ayaw at sa gusto o ano man nangyayari, nagagaya niya ang kanyang tatay. Tama ba doon? Tama ba? Yung tipong lahat ng gawin ng tatay niya, nagagawa, ginagaya ng anak. Maganda man o hindi. Halimbawa, isang tatay na malupit. Alam mo yung anak na pinagmalapitan, paglaki nun, ganoon din siya, malupit din. Never na hindi nagaya ng anak ang tatay. Kaya napakahirap Napakahirap. Minsan may mga anak na, paglaki ko, no, galit na galit ako sa tatay ko kasi manginginom yan. Pero alam mo ba, nang huli, ikaw rin manginginom. Never mong hindi mo siya magagaya. Kaya nga, ang hirap-hirap mag-celebrate ng Father's Day, lalo na kapag ang mga tatay natin ay hindi kaaya-aya. Pero, alam nyo po, kahit na gano'n, no, na may mga tatay tayong sablay, hindi yun dahilan para hindi tayo mag-celebrate ng Father's Day. Kasi why? Kasi ang nagpakilalan talagang tunay na tatay natin, as in tunay na tatay natin, walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Kaya ang title niya, Abba, Father. Iwasan namin dami ng title, bakit Father pa ang kanyang kinuha na title? Di ba? Sa unang-una pa. Kasi napakahalaga kasi na merong Father ang isang tao. Di ba? Di ba sabi ko sa inyo kanina, never na hindi gayahin ng anak ang tatay. Kaya dapat kayong mga tatay, no, sa online,
Mag-ingat po kayo, baka mamaya mali na ang pinapagaya ninyo sa anak ninyo. Eh iba ba absentee father, no? Nasa ibang bansa. Alam mo, balang araw, gugustuhin din niya na absentee din siya sa kanyang pamilya. Kaya ginawa ng Diyos, hindi yan ang pamantayan mo, yung human. Hindi yan ang pamantayan ng Diyos, yung sinabi niya mismo, yung Biblia. Kasi kung magiging pamantayan natin, kung anong nakikita natin sa paligid, malamang sablay tayo lahat. Tama po? Sablay tayong lahat. Walang sino man makakaabot ng tawag na Father. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, don't call anyone as your Father because there is one Father who is in heaven. Sabi ang hirap nun si Jesus, Lord, ano ba yun? Lord, may tatay naman ako eh. Bakit yung title na Father parang hindi dapat itawag kahit kanino? Kasi merong pwede ka kasing maging tatay pero pwede kang hindi maging father. Nandiyan ba kayo? Di ba? Sabi nga nun, hindi ka namang father sa akin. Tatay ka, paps ka, pero hindi ka naging father sa akin. Kasi ang title na father ay very divine word na kung saan aabot ka sa pamantayan ng Diyos. Amen? Kaya nga, Happy Father's Day. Kaya, wag nating hayaan na yung gagayahin natin. Lalo na to, yan. Alam niyo ba yan? yan. Totoo ba yan? Sino pang panganay dito? Yung mga panganay dito? Basta't babaeng panganay, kamukha ng tatay. Gusto niyo yun? Si Ryan, ay salamat. Lalaki yung panganay ko. Kasi may tampong ganyan, nakikita ko, ba't naman kasi ako pa yung panganay, kamukha tuloy kita, mga ganun. Nakikita ko mga memes na ganun, no? Pero totoo, ganyan. Pero never na hindi gayahin ng anak ang kanyang tatay. Pero, ang sinasabi ng ating Panginoon, wag yan anak ang gayahin mo. Ako, God, yung fatherly character niya, ang gayahin mo. Wag lang. Kaya sa araw na to, no? Pag-usapan natin, the power of Father's compassion. The power of Father's compassion. Actually, I've been tawag doon, the word of the Lord to me is very, very critical. Una, sabi nung una pa man, di ba? Sabi, tackle mo yung compassion. Yan. Compassion ang ibigay mo sa magpa-Father's Day. Paano ba yan, Lord? Father's Day, compassion, Father's Day, compassion. Tapos hanggang sa pag ginagawa ko siya, never no. Kaya nung nakita ko tong Bible verse na to, sipin nyo, Psalm chapter 103, verse 13. Sabi niya, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion to his faithful followers. Grabe, no? Inihambing ni Lord ang kanyang compassion sa earthly fathers natin na merong compassion. Alam niyo ba yon? Hindi yun yung konting kanta, konting basa, maya-maya, may sopas na. Pasyon, hindi yun compassion, ha? Yan. So, sabi ko, parang si Lord pa mismo ang nanggagaya sa tatay, no? Sa father natin dito. Yung compassion niya. Kasi ganito yon. Kapag ang earthly fathers natin merong compassion, gagawin niya lahat para sa anak niya. Tama? Kaya makikita mo nito tawag na kapit sa patalim. Bakit mo nagawa ito? Walang gamot ang anak ko, kaya nagawa kong magnakaw. May ganun, di ba? Or makikipagpatayin siya alang-alang sa kanyang anak. Nagigis niyo ba? Yun ang tunay na compassion na gusto niyang sabihin ni Lord sa atin na yan ang compassion ko din. As the Father has compassion on His children, so the Lord has compassion on His faithful followers. Mula nung tayo ay naging anak ng Diyos, ang ating pagiging anak ay nadudoon na mismo sa ating Abba Father, lahat tayo. So, meron tayong Father dito, earthly fathers, pero ang sinasabi niyan, lahat tayo, meron tayong Father sa taas. So sabi ko, Lord, paano ba ito? So ginawa ko, binasa ko mismo yung buong chapter ng Psalms 103. At nakita ko rito, at gusto kong ito rin ang ating pag-aralan,
para makita natin ano ba yung compassion na yan. Ano bang compassion na yan? At gusto kong bigyan ng dalawang bagay ito. Una, lente. Sabi nyo nga, lente. O, yung lens, di ba? Una, tingnan nyo ang sermon na to, lentehan nyo sa lente ng si Lord, si God, ang ating Father. One. Pangalawa, tingnan ninyo ang lente as in, parallel nyo sa Ama natin dito sa mundo as iyon ang pinag-uusapan. Kasi pwede. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, ani ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Sabi ni Jesus Christ, wala akong ginawa ng sa kagustuhan but the Father who sent me. Kita niyo yun? Laging sinasabi nila from the Bible na talagang papoints doon sa Father. So, tinan niyo yung dalawang lente. Lente ng ating Diyos Ama at lente ng ating earthly fathers. Pangatlong lente, sabi niyo nga pangatlo. Kung nakita ninyo yung character na to at nakita niyo, kaya ko din yan, din gawin mo rin yung tinatawag na compassion na yan. Kasi I believe every lesson na nasa Biblia, nilimbag yan, hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Amen? Kasi sila nandoon eh. Nasa Bible, hindi yan para kay David. Hindi yan para kay Solomon. Kundi nailimbag yan para sa atin. Kasi dinanas na nila yan. Amen? Lahat ng mga lesson dyan para sa atin. So tumayo tayo ngayon para magbasa tayo. At sa ating pag-aaral ngayon, tayo po tayo. Yan. Sabihin mo, salamat sa Panginoon, may paa ako para tumayo. Dahil may ibang tao, hindi kayang tumayo. Why? Kasi putol na yung paa. So, actually, kapag nahihirapan ako maglakad, lagi sinasabi sa Panginoon, Lord, salamat may paa ako upang maglakad. Kasi pag matanda na ako, baka hindi ko na magamit to. Baka ganun-ganun ako. Di ba? Amen. So, page by page na tayo. Unang page, kayo muna. Pangalawang page, ako. Okay? Then, Psalms 103 verse 10 to 11. He does not deal with us as our sins deserve. He does not repay us as our misdeeds deserve. For as the skies are high above the earth, so His loyal love tower over His faithful followers. For He knows what we are made of. He realized we are made of clay. A person's life is like grass, like a flower in the field. It flourishes, but when the hot wind blows, it disappears, and no one can no longer even spot the place where it once grew. Sabay-sabay tayo rito with feelings at maririnig natin ang ating boses. But the Lord continually shows loyal love to His faithful followers and is faithful to their descendants. For those who keep it His covenant, who are careful to obey His commandments. So mga nalangin tayo, dakilang Ama, salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita. May your word, Father God, fill in our hearts. May your word transform us, O God. May your message, Father God, ay mag-grasp namin, makuha namin, at maipamuhay namin. Lord, kayo Panginoon ang siyang magsalita ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Sige po, puna po tayo. Yan. So makita natin dito, anong fundamental truth na makikita natin dito? That God is revealed through His compassion as a Father who forgives, understands, and faithful love to His people. Mayroon akong isang sinamahan, hindi siya Bible school actually, pero parang ganoon na rin. Pero ito sinasabi niya, tanggalin mo lahat ng mga books, tanggalin mo lahat ng mga
commentaries kasi minsan may mga tinatawag na biases siya doon. Bible lang talaga. At para malaman mo kung ano yung tinutukoy nila, kasi may mga tinatawag na mali ang interpretation. Para malaman mo kung ano ang tinutukoy doon is yung repetitive words. Halimbawa, kaya kanina, may 3 compassion tayong nakita. So, yung binasa natin is about the compassion of God to His people. So, yun talaga ang tinutukoy na hindi tayo mamimiss. Hindi natin mamimiss yung ano. Diba? Halimbawa, yung magbigay ka ng shake it over. Pag binasa mo yan, ang tinatawag, ang merong mga word doon is about forgiveness. Minsan, nadadala natin, pero principle kasi ang ginagawa. Nagigets ba natin? O parang hindi. Pastor, mabilis mo dyan. Okay, I just want to make point number 1. Una, compassion has power to forgive. Yung compassion ng ating Panginoong Diyos ay merong kapangyarihan para magpatawad. And I know, as a father, meron din ako dito. Kahit na siguro mabasag ni Samuel lahat ng mga gamit namin doon, pero dahil may compassion ako sa kanya, patatawarin ko siya. Nagigis niyo ba yun? Di ba? Ang mahal-mahal ng TV, biglang naglaro si Samuel, ang anak ko, nabasag, di ba? Galit na galit ako, pero dahil may compassion ako, I forgive you. Tama? Pero kapag walang compassion, never mong gagawin yun. Baka 2 pa nga talaga ang kunin mo. Nakita niyo ba sa mga TV, anak, nagsasaksakan sila ng tatay at anak. Nasaan ang compassion doon? Wala. Wala yung compassion doon. Kaya sinasabi ni Lord, di ba? As a father who has compassion to his children, so ako din may compassion sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Ang galing. Kasi relatable eh. Parang, Lord, ano ba yung compassion mo? Anak, ang compassion ko, kapag ang anak, yung tatay mo, na talagang mabait, maganda, magaling, at may compassion, kung anong nakikita mo sa kanya, anak, bilang Diyos, yan din ang compassion ko. Nagigis nyo? Yun ang ginawa ni God. Para hindi tayo mag-wonder kung anong compassion ng ating Panginoon. Kaya nung dumating si Jesus Christ, nakita niyo yung crowd, sabi niya, have compassion. Nagkaroon din siya ng compassion sa crowd as the crowd has a sheep without shepherd. Parang sila yung mga walang tatay, walang nag-alaga sa kanila. So yun ang tinatawag ng ating Panginoong Diyos, compassion. Amen? Una, di ba, compassion has the power to forgive. So tingnan natin, binasa natin kayo na from 103 verse 7 to 18. Iisa-isay natin yan para makita natin yung tinatawag na hermeneutics o Bible interpretation or exegesis. Di ba? Sabi doon, His compassion flows from His covenant character. Ang compassion pala ng ating Diyos Ama ay nanggaling doon sa kanyang karakter o covenantal. Nangako siya na iligtas niya ang kanyang bayan. Amen? Diba? Kaya nga sabi nga sa verse 7 ng Psalms 103, the Lord revealed His faithful acts to Moses, His deeds to Israel. Nangako kasi siya mula kay Abraham Kaya nung dumating si Moses, nung era ni Moses, yung tawag doon, yung Israelite, nakakulong mga alipin sa Ehipto. Pero dahil meron siyang covenant, may covenant character ang Diyos, hindi niya nalilimutan ng Israel. Kaya sinugo niya ngayon si Moses at pinalaya niya ang bansang Israel sa pagkakakulong sa Ehipto. Alam mo, yun ang isang magandang karakter ng ating Diyos Ama. Yung kanyang compassion ay dumadaloy sa kanyang covenant character. May covenant na kasi siya kay Abraham. Amin ba? Amin ba? O ayaw niyo pa? O sige, dumating si Isaac, nagkaroon din siya ng covenant kay Isaac. O dumating si Jacob, nagkaroon din siya ng covenant kay Jacob, na hindi ko pababayaan ang bansang Israel
na siya'y aking palalayain. Meron siyang lupang pangako na aking ilalagay. Ang daming ginawa ng Diyos na kung saan pinakita niya, covenant niya, nandoon. Alam niyo yung salitang covenant? Sabi niyo nga ninyo, covenant. Gusto niyo ba ito? Yan. Alam niyo ba yung tithes in offering, covenant yan eh. Ang covenant, dalawang taong nagkasundo. Magko-covenant tayo Ganon din kay Lord. Si God at tao, nagkasundo, may covenant. Kapag ginawa ng tao na to, sabi ni God, ito yung gagawin ko. Tama? Kaya nga, parang ito yan eh. Kagabi dito, nagkaroon kami ng devotion ng ating praise and worship team. Ang dami namin hanggang doon sa labas. yan. Napag-usapan namin yung tinatawag na love. Sabi niyo nga, love. Sabi ko, alam niyo ba, love will not save you. The love of God will not save you. Ba? Internet. The love of God will not save. Yes, the Lord love you, but it will not save you. Kung you are bound to hell, you are bound to hell. Ba? Diba? For God so loved the world. Pastor, diba? Love nga yun, kaya nga tayo naligtas dahil mahal tayo ng Diyos eh. Ayun kasunod. That He sent His one and only begotten Son. Diba? Pagmamahal ng Diyos, binigay eh. That whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting love. The love of God will not save you. But your faithfulness, your faith will. That whosoever believe, kung sino lang na ang mananampalataya, hindi naman kasi nawawala ang pag-ibig ng Diyos, kaya hanggang ngayon buhay pa, hindi pa nagugunaw ang buong mundo eh. Di ba? Parang ito lang yan. Ibibigay ko yung kunari kay Iris. Iris, sa'yo na to. Ito yung kaligtasan. Kahit di niya ito kinukuha, hindi niya nung... Di ba? Kahit naman sa pag-ibig, di ba? Magsyota kayo. Yung pag-ibig nyo ay hindi ibig sabihin kayo ang magkakatuluyang bandang huli. Ang pag-ibig nyo ay hindi ibig sabihin kayo ay magiging mag-asawa. Maniwala kayo. Pag-ibig lang yan. Too much love will kill you. Too much love will kill you. Anong gagawin nyo? Kailangan kayo magkaroon ng covenant na kayo'y mag-aasawa. Kaya nga ang tawag dun sa wedding, it's a covenant. It's a vow. Di ba? Akala nyo, porque mahalang ninyo yung boyfriend nyo, girlfriend ninyo, okay na kayo. Hindi. Yan. Sabi nga nila, hindi mo makakain yan. Hindi mo makakain yan. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko si Ate Pines. Ito, nalasasabi to. Mahal na mahal niya yung asawa niya. Pero sa sobrang pagmamalapit sa kanya at katraidoran sa kanya, sabi niya, gabuhok. Ang pag-ibig ay hate, biglang tumawid sa napakaliit na butas, kagaya ng isang hibla ng buhok. From love na love, naging hate. Yan. Ba't na ba tayo napunta doon? Yan. So the Lord revealed His faithful acts to Moses. Naghati ng dagat. Di ba? Kasi meron siyang covenant. Kaya kung gusto ninyong makita yung covenant, yung alam niyong gagalaw ang Panginoon, ano sa church ang ginagawa na merong covenant si Lord? Service. Ibig sabihin covenant. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, may covenant ka kay Lord. Kapag ikaw ay nagtatize ng offering sa Kanya, may covenant. Di ba sabi nun, if I will not open the windows of heaven, may covenant. May covenant si Lord. Pag-uusapan natin yan, ang tagal niya na kung bakit napakahalaga na makita natin yun. At kapag may covenant, nandoon yung counterpart ng Diyos para ibigay sa'yo kung yung nararapat para sa'yo. Amen ba? Hallelujah. Nakikinig ba rito? Yan. Sa 8, sabi niya, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Sagana ang Diyos sa pag-ibig, sa kanyang tapat na pag-ibig. Kaya makita na dito, the Lord is merciful, gracious, slow to anger,
abounding in steadfast love. Pag sinabing steadfast love, hindi nababali, hindi nawawala. Kaya kung kayo magmamahal, sabihin nyo, sana ang pag-ibig mo sa akin ay steadfast. Ganon. Bakit? Hindi nawawala yan. Steady lang yan. Hindi ko kailangan ng passionate love mo. Kasi yung passionate love na yan, ibig sabihin mawawala yung passionate na yan kapag hindi na tayo nag-intimate. Pero kapag steadfast love yan, umalis man ako ng bansa at pagbalik ko, ako ay isa ng CEO at hindi mo alam, mahal mo pa rin ako. Nanonood sa CEO, no? Nako naman. Yan. Pangalawa, sa God, compassion has power to forgive. Yung compassion nga pala dito ng compassion, lagyan nyo dyan, God's compassion o kaya man's compassion. But about God's compassion. So sabi dyan, His compassion restrains deserved judgment. Kaya sabi ko sa inyo kayo na yung anak ko, kahit mabasag niya yung TV, dahil deserve niyang, pero dahil may compassion ako sa kanya, mahal ko siya, yung judgment ko sa kanya, hindi ko gagawin. Amin ba? Ganun dapat yung tatay. Ganun dapat ang ating earthly tatay. Amen. Ganun si Lord. Kasi sabi niya, as a compassionate father. Kagaya ng compassionate father niyo mga anak. Ako bilang Diyos, ganun din ako. Yan. Mga awit 103.9, hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan. Ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Kahit pala makasalanan tayo, hindi yun ang dahilan para pakitunguhan tayo. No wonder, sinabi ng Diyos, di ba? Di ba? Sabi niya, nasa kadiliman pa kayo nung ako'y namatay na sa inyo. Sabi ni Jesus, you were in the darkness that I shed my blood for you. Nasa kasalanan ka pa. Minahal na kita. Di ba? Kung alam nyo, kung lahat ng gagawin natin, lahat ng gagawin ng Diyos na ayon sa gagawin natin, walang ni isa sa atin makakaabot sa Diyos. Ni isa sa atin, lahat tayo sablay. Malamang hindi tayo mapipili ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tama po. Hindi po ba tayo? Psalms 103 verse 10, He does not deal with us as our sins deserve. He does not repay us as our misdeed deserve. Sabi mo sa tabi mo, alam mo, deserve mo talagang parusahan eh. Sabi mo. Alam mo, deserve mo talagang parusahan ng Diyos eh. Sabi mo pa rin to. Pero alam mo, dahil mahal ka ng Diyos, hindi niya ginawa. Sinong mahal ng Diyos dito? Amen. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi ko deserve. Hindi ko deserve. Makasalanan ako. Kaya no wonder si Peter, di ba? Noong cast your net again. So, mga malakaya. Tapos nakahuli ng maraming isda sila Pedro. Tapos nung nakahuli, pagbalik niya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, gumanon talaga siya, ako isang makasalanan. Kapag nakita natin ang buhay natin na tayo makasalanan sa Diyos at minahal niya tayo, that's special. Tama. Pero, yun ang compassion ng ating Diyos Ama sa atin. Kahit makasalanan tayo, minahal tayo. Lamentation chapter 3 verse 22 verse 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. Ang pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo natutupok. Bakit? Dahil yung compassion ng Diyos never fail. Yung pala yun, kapag inalis ni Lord yung compassion, yung pag-ibig na yan, matutubog tayo. Diba? Matutubog tayo. Makukonsume tayo. Pero dahil sa never fail yung compassion niya, it will never happen. They are the new every morning, great is thy faithfulness.
So makita natin doctrinal truth that God's compassion flows from His unchanging covenant, character, and not human merit. Buti na lang. Sabi mo, buti na lang. Buti lang, di sa merito ko. Buti na lang, hindi sa mga ginawa ko. Di ba? Kundi dahil saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Yung big idea na we can trust God because His character is consistent. Kasi nga covenant. And He is always compassionate and just. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay masira. Makinig po kayo. Kapag anak ka ng Diyos at nagkaroon ka ng problema, sobrang problema, mag-antay ka lang dahil hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay masira. Hindi man mabilis, hindi man agad-agad, pero mararamdaman mo yan. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, yakapin mo siya. Yakapin mo siya. Nakita ko yung isang sa Facebook, nag-aano siya ng nagwawash siya ng car. Ganyan. Tapos masipag siya, lahat ng car winawash niya yung bintana lang, nasa street siya. Tapos may isang tao na nagbigay sa kanya ng bungkus na pera. Alam mo, talagang lumuhod talaga siya. Sobrang grateful niya dun sa tao na yun. Alam mo, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung gratefulness. Kasi kapag darating palang problema, bibigyan ng kagad sa'yo, hindi mo maalalang Diyos yun. Tama? Pero kapag dumating ang problema, kinausap ka ng Diyos, ikaw, sandali lang. Darating ang rescue mo, pero I want you to understand that it is me. Yan ang gusto ni Lord. That is how God's work. Why? Kasi kapag hindi ginawa ni Lord yon, iisipin mo, hindi ang Diyos ang gumawa nun. Tama po? Siwin po natin to. A father reflects God's best when his leadership is guided by a calm. Diba? Kalmahan mo lang. Mga tatay, kalmahan mo lang. Ang Diyos nga, di ba? Compassionate. Dapat ikaw compassionate din. Dapat loving character. Not by whatever mood he's in. Oo, may damdamin ka. Sasabihin, hindi, pastor, hindi nyo naman valid, hindi nyo binabalid ang feeling ko. At teka muna. Yung validation na yan yung problema ni Satanas eh. Yan ang problema ni Satanas. Sa lahat ng anghel, siya ang pinaka-paborito ng Diyos. The light bearer. A worshiper. Tagapagdala ng ilaw. That dahil sobrang mahal siya ng Diyos, binigyan pa siya ng baluti na puro iba't ibang bato. Siya lang ang binigyan. Pero dahil meron siyang thinking of, I have to be validated. Ayun, nag-fall siya. Alam niyo ba kung bakit maganda ang validation kapag nakita niyo ang validation niyo sa Diyos? Ang ganda nun. Kasi mapapa-oh ka. Oh. Sabi nga, oh. Tsaka, wow. Wow, Wednesday fellowship. Peace tayo. Wow. Sabi ni Kay, papunta na naman dyan. Inaabangan lang eh. Teacher Kay, inaabangan lang eh. Yan. Alam mo bakit na masama ang validation kapag sa ibang tao? Kasi self-centered na yan. Pride. At yun ang iniiwasan ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, huwag ka na maghanap ng validation sa ibang tao. Binalidate ka ng ating Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, o kung tatay ka na laging pangit ang mood, huwag kang galit. Sir, huwag kang galit. Yung picture mo, dinagay ka na rito. Ay, hindi, ikaw. Ay, nagkamali ako ng screen grab. Ikaw pa to, Ray? Hindi, Ako, magalang, pero hindi ko to. Hindi, bira.
Huwag kang galit. Si Lord nga compassion Galit-galit ka naman. Huwag mong ganun. Di ba? Point number 2. Compassion has power to restore. Anong una? Compassion? Yung una, forgive. Has power to forgive. Pangalawa, compassion has power to restore. I-rephrase ninyo, God's compassion has power to restore. Sa mga earthly fathers, mga tatay, your earthly compassion has a power to restore. Bakit? Tatay Kay. Alam niyo po, nung ako ay binata pa, ibang-iba ako dati sa ngayon na ako'y tatay na. Bakit? May title na ako Tatay na ako Hindi na ako dapat nag-iinarte. Bakit hindi na ako dapat mag-iinarte? Kasi kuya ako. Dapat hindi na ako nag-iinar kuya. Ganun na. Joke lang yun. Ba't walang tumawa? Bakit ba ng punchline? Ano ba yan? Wala yung ano ko Ano mag-iiran dito? His compassion is immeasurable in love. Verse 11 ng Psalms 103, For as the skies are high above the earth, His loyal love towers over His faithful followers. Walang, hindi mo masusugat yan. Ewan ko na kung masugat mo pa yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hanap ka ng pag-ibig, na kay Lord lang pala yung pag-ibig na hinahanap mo. Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sabi dito, For I am convinced. Look at me. Pakinggan nyo ito. Kung nagda-doubt kayo na kayo ay makasalanan, kayo ay wala ng pag-asa, look at me. Sabi dito sa Romans 8:38-39, For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither heights or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hindi kaya. Kahit mga anghel, kahit mga principalities, kahit anong kapangyarihan. Kapag anak ka na ng Diyos, walang sino man ang makakapag-alis ng kamay ng Diyos sa'yo, ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen ba? Pangalawa, His compassion completely removes sin. Kasi nire-restore na. Kaya nga, di ba, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kasi yung kanyang compassion, covenantal Di ba? Masidhing pag-ibig. Ang titawag doon, compassion. It's inner depth. More than love. Kaya nga yun yung kantang again? Yung more than love? More than love. Yung ba yan? More than words. Can make you feel. Di may kay Michael Bolton. Ano yan? Said I love you but I lie. This is feeling inside. Said I love you but I... Sabi doon, because, said I love you but I lie, because this feeling is, Basta na yun. Sino ba may alam nun? Sino? Because this feeling, sabi doon, because this love is more I feel inside. Mas higit pa sa pag-ibig ang nararamdaman ko. Sabing ganon. Compassion yun. Di ba? I-rephrase mo na lang, Michael Bolton, sabi mo na lang, I have compassion for you. It's more than love. Yeah. More than love. Isipin nyo na lang, the love of God is immeasurable. Great. Hindi masusukat kung gaano ano bang greatness sa Tagalog. Copy ko? 3-in-1? A greatest copy? Yan. Mali na naman ang punchline ni Pastor.
So, His compassion will completely remove sin. Psalms 103 verse 12. Malapit hanggang 18 lang naman tayo, di ba? Kaya na binasa natin. As far as the eastern horizon is from the west, so He removes the guilt of our rebellious action from us. Alam niyo po, yung mga nagte-testimony minsan, isipin mo na lang bakit nagawa niya pang mag-testimony? Binalitan lang niya ng buhay ang sarili niya at in-announce niya ang kanyang mga kalukuhan sa buong mundo. Di ba? Mga nagte-testimony. Nasa live stream, nasa TV, ito yung ginawa ko dati. Ito yung mga karumal-dumal na ginawa ko. Ba't kaya nagagawa nila yun? Kasi ito yun eh. He removes the guilt of our rebellious actions from us. Kaya nga minsan nagkagawa ka ng pagkakamali. Tapos tawag doon, naging Kristiyano ka, tapos meron tao magsasabi sa'yo, ito yung ginagawa mo, ganyan ka dati. Sabi mo, dati yon. Iba na ako ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan natin. Micah chapter 7, 18 to 19. Who is God like you? Who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of His inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. You will again have compassion on us. Again and again and again and again. Diba? You will tread our sins underfoot. In her all our iniquities into the depths of the sea. Sipin mo lahat ang mga pagsalangsang natin, kamalian, mga kalukuhan natin, mga rebellious act natin, mga kasalanan natin, tatapon sa kaloob-looban ng karagatan. Hindi nyo na makikita, hindi nyo madadive. Kahit na gumamit pa kayo ng pinaka-advanced submarine, hindi kayang kunin yung mga kasalanan mo na yun. Ganun. Tama? May mga bagay na gusto nating kalimutan sa buhay, mga bagay na ginawa natin dati, na sana hindi na natin ginawa. Good news is, kaya. Sigad lang ang kailangan natin. Siya mismo maglalagay sa isip natin. Kasi alam mo, ang hirap naman, kung may ginawa tayong kasalanan, araw-araw iniisip natin. Sa sobrang dami ng ating kasalanan, baka maghanap tayo ng lubid. Diba? Lubid, di ba? Mahabang lubid. Titingin tayo ng puno, lalagay natin doon, tapos kukuha ng puno, lalagay natin din ng lubid, magsasampay na tayo. Yun lang yun. Ayan. Marami nagpapay sa kasalanan. Pero kay Lord, kahit makasalanan ka, maghanap ka ng lubid para magsampay ng bagong damit. Amen? Bagong damit ang sasampay mo. Bago ka nakasist sa Panginoon. Number 3.3 is that compassion has power to restore. His compassion restore us as beloved children. Kaya pala. Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on his faithful followers. Luke chapter 15 verse 22 to 24. But the father said to his servant, quick, bisan mo, nandito na ang aking alibugang anak na si Eliasab, bilisan mo, quick, bring the best robes and put in him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found, so they began to celebrate. Alam mo, yun ang ama natin eh. Malayo pa lang tayo, papalapit tayo sa Kanya. Sasalubungin na tayo. Yayakapin tayo. Ibibigay kagad ang identity natin. Pakakainin kagad tayo. Alam mo, sinong tao ang hindi mamahalin ng ganyang Diyos? Ang galing ng ating Ama. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. So, Dr. Truth Nandan, this is the reality of divine forgiveness. This is the reality of divine forgiveness.
God fully remove guilt and restores fellowship. Kaya ka nga nandito eh. Kasi inalis niya na yung guilt mo. Amen po? So big idea na that God's compassion does not keep a record of sin but restores relationship fully. So tingnan natin, pag-isipan natin, that a father reflects God's when forgiveness in the home is real, complete, and restoring. Sa bahay, tatay, wag na wag kayong maging magsasaka na nagtatayo ng sama ng loob sa inyong anak. I'm talking about the father. Kasi pag ginawa ninyo yon, yung inyong title ay hindi ninyo pinapahalagahan. Ang isang tatay handang magpatawad. Amen ba? Point number 3, salamat si Pastor, matatapos na. Anong una? Compassion has power to forgive. Pangalawa, compassion has the power to restore. Pangatlo, compassion has the power to sustain. Tira po natin. Psalms, una, His compassion understands our weakness. Bakit sustain? Kasi alam ng Diyos yung weakness natin. Psalms 103 verse 14, for He knows what we are made of. He realized we are made of clay. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 64 verse 8, but now, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter. We are all the works of your hand. Alam ng Diyos na tayo ay vulnerable. Madaling mabasag. Madaling masira kasi gawa lamang tayo sa alabok, sa clay. Amen ba? Kaya yung compassion na yon, kaya meron siyang compassion kasi kilala niya tayo. Huwag mong sabihin, Pastor, ayaw kong manunod kay Lord kasi nahihiya ako. Anak, naintindihan ka niya. Kilala ka niya eh. Alam niya magagawa mo. Alam niyang mangungupit ka. At pagsisihan mo ngayong araw. Di ba? Sabi ni Irish, hindi ako yung Pastor. Hindi ako. Jack light. Alam niyo tayo. Yan. Pangalawa, His compassion remains when life is fragile. Ang compassion niya hindi nawawala. Hindi nawawala yan kahit na ang buhay natin ay Kagaya ng Psalms 103 verse 14 na tayo, a person's life is like a grass, like a flower in the field, it flourishes. But when the hot wind blows, it disappears. And one can no longer even spot the place where it once grew. Alam nyo, ako kasi gusto ko talaga, ito yung gusto ko talagang mangyari sa buhay ko. Hindi mangyari, parang iniisip ko lang mangyari, parang ganon. Na sana hindi ako mabuhay lang sa isang lugar. Yung tipong sa Valenzuela ako nabuhay, sa Valenzuela din mamamatay. Parang ayaw ko ng ganon. Buti lang, sa Malabon ako, tapos nasa Valenzuela na ako ngayon. Pero nag-iisip pa rin ako, sana makapunta pa kami ng somewhere else. Di ba? Kasi, parang ang ganda ng ganong istorya. Yan si Kay, marami na napuntahan yan. Malabon na siya ngayon. Galing Caloocan, no? Caloocan ka, no? Nasa Malabon na. So, sa ganon. Pero sinasabi rito, sa Psalms 103 verse 16, yung buhay natin, no? Ay parang isang halaman na kapag ang wind ay nag-blows, natangay tayo at nawala tayo, hindi natin malala kung saan tayo itinanim. Saan tayo tumubo. Hindi na natin maalala yun. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 24-25, for all the flesh is a grass, and all the glory of man as the flowers of grass. Yung glory daw ng man, gagaya na siyang bulaklak ng grass. Grass tayo. Tapos nagkakaroon tayo ng bulaklak. Tapos yung bulaklak na yun yung ating glory. Sabi niyan, the grass wither, natuyo, and the flowers na meron doon, fall it away, na laglag. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Mawawala yung buhay natin, ang glory natin, achievement natin, mga
bagay na meron tayo. Pero yung tinanim sa ating salita, hindi mawawala. Yung kaligtasan natin, hindi mawawala. Ganun ang Diyos. Isaiah chapter 40, verse 6 to 8. A voice says, cry out, and said, what shall I cry? A people are like grass, and all their faithfulness is like the flowers of the field. Wow, the grass withers and the flowers fall because the breath of the Lord blows of them. Surely the people are grass, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Yun pa rin yun. And pangatlo, lastly, sabi niya, His compassion extend through generation. Ang compassion pala ng ating Diyos hanggang generation na. Sa 103 verse 17, but the Lord continually shows loyal love to His faithful followers and is faithful to their descendants. Kaya makinig kayo. Ngayon, mahal niyo ang Diyos. Kilala kayo ng Diyos. Niligtas kayo ng Diyos. Good news. Maging ang lahi na magagaling sa inyo, ililigtas din ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Psalms 103 verse 18. To those who keep His covenant, who are careful to obey His commandment. Meron talagang ganun, no? May pangako ang Diyos, pero may gagawin tayo. Deuteronomy chapter 7 verse verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandment. So, ano sinasabi ko? That God's compassion is seen in His faithful preservation of His people across generation. Hindi ka lamang niya minahal ngayon. Mamahalin ka pa magpakailanman. At maging sa mga descendant mo, ibibigay niya ang lahat ng mga pangako na meron sa Kanya. Amen? Kagabi, ang tinapi ko kagabi is declaration. Sabi ko, yung promises of God, ay nandiyan yan, hindi nawawala. Ang problema, hindi natin iniabil yung promises na yun. Amen ba? So, kailangan i-avail natin. Ito yung availability ng love ng Diyos sa atin at maging sa descendant, nandoon yun. Tanda natin, human weakness does not cancel God's purpose. Yung purpose mo, kahit mahina ka, nandiyan yan. Kahit wala kang pera, huwag kang mag-alala, nandiyan yan. Amen? Oh, pastor, wala akong pera, may purpose ako sa Panginoon. Good news. Yes. May purpose sa'yo ang Panginoon. Oh, pastor, wala akong talent. May purpose ako. Yes. Andyan yan. Magugulat ka. Hindi ka marunong magsalita. Nandito ka na, nagpapastor ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Hindi ka marunong kumantar. Kumakanta ka na. Nagpe-praise and worship ka na. Amen? Meron isa ritong tao na talagang ito, pinagmamalaki ko to. Si Eliasar. Hindi naman ganyan yan. Nasa kasaan lang. Hindi, joke lang. Yeah. Naalala ko dati sa kabilang church ay sabi niya gusto kong kumanta sa Panginoon. Hindi man lang siya tiningnan. Pero dito, kumakanta siya sa Panginoon. Amen? Di ba? Nagka-title siya. Anong title mo ngayon? Praise and Worship Leader. Di ba? Nagli-lead ka na rito. Di ba? Grabe, no? May purpose kasi hindi mo akalain eh. Di ba? Eh dati gaganon-ganon pa yun. Panginoon, hindi ko malam kung robot ba to. Ano eh. Pero nagagamit. Gagamitin ka ng Panginoon. Kasi ang purpose mo ay hindi dahil sa weakness na meron ka. It doesn't cancel. Because it becomes the place where grace is displayed. So fathers who walk with God becomes vessel of generational blessing, passing down faith and righteousness. Kaya mga tatay, kung gusto ninyong ang inyong lahi, kung may natitira pang pagmamahal sa inyo, ganun na, mahalin niyo ang Diyos. Kasi yung pagmamahal na yan, mapapass down yan doon sa generation niyo. So in conclusion, Psalms 103 reveals God's compassion power to forgive our failures. Failures ka na, pinoforgive ka ng Panginoon. Ito, sabihin ko sa inyo, ang problema, minsan tayo hindi natin pinoforgive. Nag-fail na tayo. Syong-syong ako. Good news. Si Lord nga, pinorgive ka eh. Forgive mo na sarili mo. Ganun mo sarili mo, I forgive yourself. Sabi mo masaya mo.
I forgive yourself. Yan. Restore our relationship and sustains us through life. Yung challenge natin as our Father's Day challenge that today we honor fathers who reflect God's compassion, fathers who choose grace over harshness, fathers who forgive instead of keeping records of wrong, fathers who remain faithful despite weaknesses, fathers who pass down faith to the next generation. But above all, we celebrate our Heavenly Fathers, our Abba Father. God, our Father, Happy Father's Day. To God be all the glory. Before that, bago tayo matapos,